Ito ang 5 klase ng sasakyan sa Pilipinas na mabibili mo sa murang halaga at presyo na pwede para sa buong pamilya. At kung bakit sila ngayon ang top choices family car sa Pilipinas ngayon, hindi lang sa mga affordable price tag, practical at napakatipid din. Yan ang iisa-isay natin kasama ng mga presyo nito. Number 1, kung naghanap ka ng 7-seater na hindi mukhang pampamilya lang kundi may dating ng isang tunay na SUV, malamang isa ang Honda BR-V sa mga nasa listahan mo. Hindi man ito kasing mahal ng mga sasakyan ng politiko, isa pa rin ito sa masasabi mong moderno, may dating at may pagmamalaki na rin. Sa presyo nito na nagsisimula lang ng 1,090,000 pesos hanggang sa 1,400,000 pesos. Ang tanong, sulit nga ba talaga ang modelong ito? Kung pag-uusapan natin ang labas na disenyo nito, malayo na ang narating ng Honda BR-V kumpara sa lumang generation nito na mukhang pinahabang MPV ngayon. Binigyan ito ng Honda ng mas matapang at maskuladong disenyo. Naka full LED headlights na rin ito na may kasamang daytime running lights at aluminum wheels na umaabot ng 17-inch para sa mas mataas na variant. Mataas-taas din ang ground clearance size nitong BR-V na may 207mm. Hindi man ito pinakamataas sa klase niya pero sapat na sapat para hindi kakabahan sa mga katamtamang baha at sa mga biglaang malulubak. Pagdating sa power output, dito rin nag-focus ang Honda. Ang makina ng Honda BR-V ay pinapatakbo ng 1.5 liter dual overhead cam iVTEC engine. At ito ang catch dito. Ito ang may pinakamalakas na horsepower sa mga 1.5 liter na compact 7-seater sa merkado ngayon. Naglalabas kasi ito ng 121 horsepower at 145 Nm ng torque na ipinapasa naman sa unahang gulong nito o front wheel drive sa pamamagitan ng isang modernong CVT transmission type. At ano naman ang naitutulong nito sa sasakyan? Ang naitutulong nito ay kahit punuan kayong 7 sa loob at may mga bagahe pang mabibigat, hindi mag-aalangan itong sasakyan kahit pa sa mga paakyat na kalsada gaya ng Antipolo, Baguio o Tagaytay. At kung kailangan mo namang mag-overtaking sa expressway, mabilis at pino ang tugon ng makina nito na bagay na nagustuhan ng marami dito. Pero syempre dahil sa family car ito, ay pag-usapan naman natin ang konsumo. Matipid nga ba itong Honda BR-V? Sa mga opisyal na fuel economy run na ginawa ng Honda kasama ang AEP o Automobile Association Philippines, nagtala ang BR-V ng nakamamanghang 22 to 24 km per liter sa highway sa ilalim ng ideal driving condition. Pero sa totoong sitwasyon, halimbawa na lang kung haharapin mo ang araw-araw na traffic sa Manila, asahan mong maglalaro ito ng 9 to 11 km per liter lang kapag na-stuck sa traffic. Pero kapag bumuelta ka naman sa expressway sa bilis na 90 hanggang sa 100 km per hour, kayang-kaya nitong magbigay ng 16 to 19 km per liter. Sa madaling salita, napakatipid na nito para sa isang sasakyang may 7 upuan. Well, pagpasok naman sa loob, makikita mo ang premium touch ng Honda sa mga mataas na variant tulad ng V at VX. Sa pinaka-top variant nito na naka-leather seats ka na, pati ang dashboard at shift knob ay may malambot na materyales. Mayroon din itong 7-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto para sa madaling pag-waze at pagtugtog. Para sa mga pasahero naman, ang second row seat ay may one-touch tumble feature. Isang pindot lang ay tumutupi ito para madaling makapasok ang mga sasakay sa third row. At pagdating sa likod, ang third row ay may dive down mechanism kung saan natutupi ito. Kaya naman, mas napalalaki rin ang cargo space ng hanggang sa 1,000 liters kung kinakailangan magsakay ng malalaking gamit sa likuran gaya ng bigas o bisikleta ay kasyang-kasya. At bukod pa dyan, dito naman tayo sa pinakabida pagdating sa tech features nitong Honda. Nilagyan na kasi itong BR-V ng Honda Sensing na eksklusibo sa top of the line variant na VX nito. Hindi ito basta-bastang safety features lang, ito ay isang advanced driver assist system. Meron kasi itong collision mitigation braking system na kusa pong nagpipreno kapag may biglang huminto sa harap mo. May lane keep assist din ito para panatilihin ka sa gitna ng linya ng kalsada at may kasama ring adaptive cruise control para otomatikong sumunod ang bilis mo sa sasakyan na nasa unahan mo habang nasa expressway. Kasama pa rito ang Honda Lane Watch Camera na nakalagay naman sa kanang salamin na nag-aalis ng inyong blind spot tuwing liliko ka pakanan. Para sa kaligtasan ng pamilya mo, panalong-panalo ito. At para naman sa kabuuang presyo, ang Honda BR-V na base variant na 1.5S manual ay nakakahalaga ng 1,090,000 pesos. Habang ang 1.5S CVT na automatic
ay nagkakahalaga naman ng 1,165,000 pesos. Ang mid-spec na mas marami ng leather at premium features na 1.5B CVT na variant ay nagkakahalaga naman ng 1,295,000 pesos. Samantalang ang pinaka-top variant nito na may Honda Sensing na 1.5D VX CVT transmission ay nagkakahalaga naman ng 1.4 million pesos. Number 2. Pagdating sa 7-seater MPV sa Pilipinas, isa lang ang laging nasa isip ng marami, ang Mitsubishi Expander. Mula nang ilabas ito, hindi na ito nawawala sa top selling list. Pero bakit nga ba? Sa video nito ay hihimayin natin ang bawat detalye ng bagong Expander mula sa formang pang SUV hanggang sa loob na pang pamilya. Unang tingin pa lang alam mong Expander ito. Gamit ang kanilang dynamic shield design, ang Expander ay mukhang matapang at futuristic. Hindi ito mukhang van o baby bus. Mukha itong seryosong SUV na naka T-shape LED headlights at signature front fascia dynamic shield. At mayroon ding malalaking 17-inch two-tone alloy wheels na nagbibigay ng dagdag na tindig. At syempre, ang paborito nating lahat, mayroon itong 225mm ground clearance size. Ito ang isa sa pinakamataas sa klase nito. Kaya naman kahit baha sa kanto o matataas na humps, kampante ka na hindi sasayad ang ilalim nito. Speaking sa ilalim ng hood nito ay matatagpuan ng subok na 1.5 liter Maybach dual overhead cam engine na naglalabas ng 104 horsepower at 141 Nm ng torque. Alam ko hindi ito ang pinakamalakas sa papel, pero ang sikreto ng Expander ay nasa suspensions nito. Kinuha ng Mitsubishi ang technology mula sa Lancer Evolution para sa kanilang shock absorbers. Kaya ang resulta, isang napaka-plush at napakalambot na ride. Kahit puno ang sasakyan, masasabi mo ring hindi ito matagtag na sasakyan na talagang sulit na sulit sa presyo nito. Noon pa man ang Expander ay naka 4-speed automatic transmission na, pero ngayon naka CVT o continuously variable transmission na ito. Mas pino ang paglipat ng gear at mas matipid sa gas. Sa loob ng syudad, asahan ng 8 to 11 km per liter na konsumo nito. Pero kapag bumuelta ka naman sa expressway, kayang-kaya nitong umabot sa 15 to 18 km per liter o hanggang sa 22 km per liter pa nga minsan. Tamang-tama para sa mga long drive pauwi ng probinsya tuwing weekend. Well, pagdating naman sa interior, doon mo maiintindihan kung bakit ito mahal ng mga pamilya. Napakaraming mga storage space sa loob ng Expander. May lagayan ka ng sapatos sa ilalim ng upuan, may saksakan ng USB hanggang sa third row at mayroong mahigit 19 na cup holder sa loob. Ang dashboard ay naka-horizontal axis design na may 8-inch smartphone link display audio na compatible sa Apple CarPlay at Android Auto. Pagdating naman sa space, ang third row ng Expander ay hindi lang pambata. Kasya dito ang mga adult nang hindi sumasakit ang tuhod. At kapag tinupi mo ang upuan, plat na rin ito ngayon. Perpekto para sa mga groceries o gamit sa negosyo. Bukod pa riyan, safe na rin ang buong pamilya sa bagong Expander. Nilagyan na rin kasi ito ng active stability control, plus hill start assist at cruise control para sa relax na pagmamaneho. Mayroon din itong electronic parking brake na may auto hold. Sobrang laking tulong nito para hindi mapagod ang paa mo sa traffic ng EDSA. Plus dahil Mitsubishi ito, ang pyesa ay makikita mo kahit saang sulok ng Pilipinas. Kaya mura at madali ang maintenance nitong Expander. Well, pag-uusapan naman natin ang kabuuang presyo nito. Ang Expander GLX manual na base variant nito ay nagsisimula sa 1,068,000 pesos. Habang ang pangalawang variant na GLX CVT ay nagsisimula naman sa 1,128,000 pesos at ang pinaka-top variant na GLX CVT ay may presyo na 1,198,000 pesos. Number 3. Pagod ka na ba sa pabalik-balik sa gasolinahan? Kung ang hanap mo ay isang 7-seater na sadyang idinisenyo para makatipid ka sa araw-araw, baka ito na ang hinahanap mo ngayon. Hihimayin natin ang kabuang detalye ng Suzuki Ertiga Hybrid, ang sasakyan na magsasabi sa iyo na hindi kailangan maging mahal ang pagiging eco-friendly. Well, ano nga ba ang sinasabing hybrid sa Ertiga? Hindi ito yung full electric na kailangang i-charge sa saksakan. Ito ay ang Smart Hybrid System. Mayroon itong Integrated Starter Generator o ISG at isang lithium-ion battery na sa tuwing magpipreno ka,
Nire-recharge din ito ang system ng battery at kapag kailangan mo ng dagdag na lakas sa pag-arangkada, ang kuryenteng naipon ang tumutulong sa makina. Kaya ang resulta, mas bawas ang load sa makina, mas bawas din ang sunog ng gas kaya matipid talaga ito. Ang makina nitong Suzuki Ertiga ay kinikilalang subok talaga at maaasahan. Gumagamit ito ng 1.5 liter K15B engine na naglalabas ng 103 horsepower at 138 Nm ng torque. Pero bukod pa dyan, ito talaga ang totoong bida sa Suzuki Ertiga, ang engine auto stop start system nito, na kung saan kapag huminto ka sa traffic light, kusapong namamatay ang makina para hindi mag-aksaya ng gas, pero gagana pa rin ang inyong aircon at kuryente. At automatic din namang umaandar kapag inapakan mo na ang gas. Gaano nga ba katipid ito sa highway? Kayang-kaya ba nito ang 20 to 22 km per liter sa city traffic? Swak pa rin ba ang 12 to 14 km per liter? Ito na marahil ang pinakamatipid na 7-seater sa kategorya nito. Dahil oo, kaya ng Suzuki Ertigang kumonsumo ng hanggang sa 20 to 24 km per liter sa highway at 12 to 14 km per liter naman sa city. Kaya talaga namang super practical din ng modelong ito. Ito pa ang sekretong weapon ng Ertiga Hybrid. Dahil rehistrado ito bilang isang hybrid vehicle, pasok pa rin ito sa EVIDA law. Ang ibig sabihin niyan, exempted ka sa coding sa buong Pilipinas. Kahit Lunes o Biyernes, pwede mong itakbo ang pamilya mo kahit saan mang syudad na walang kaba sa huli. Malaking tipid din ito sa oras at abala. Well, pagdating naman sa interior, simple pero elegante ang Suzuki Ertiga. Meron itong Fox Mood accent na nagbibigay ng class at isang D-shape steering wheel para sa mas madaling pagpasok at paglabas ng driver. Kung pag-uusapan ng comfort, syempre ang aircon ang nagdadala dyan. Dahil Suzuki yan, kilalang malamig pa sa ex mo. Kahit sa third row may sariling aircon vents kaya hindi pagpapawisan ang mga bata. At pagdating sa flexibility, ang mga upuan nito ay pwedeng i-adjust sa iba't ibang paraan para magkasya ang mahahabang gamit o maraming groceries. At pagdating naman sa safety, hindi rin ito nagpapahuli. Mayroon itong dual airbags, may anti-lock braking system at electronic brake force distribution. At ang napaka-importante na hill hold control nito para hindi ka umurong kapag galing ka sa mga stop and go matatarik na kalsada. Ang body nito ay gamit ang Hertrek platform na matibay, magaang at flexible. Ngayon kung hanapin mo ang tibay, sulit, reliability at matipid, ang Suzuki Ertiga ang isa sa magandang pagpipilian. May presyo ito mula 954,000 para sa GA variant nito, habang ang GL variant ay nagkakahalaga naman ng 1,090,000 pesos, habang ang top variant na GLX ay may presyo na 1,153,000 pesos. Number 4. Naghahanap ka ba ng 7-seater na may subok na chassis at tibay pero gusto ng kakaibang forma at mas abot kayang presyo? Kilalanin natin ang Nissan Livina. Para sa mga hindi nakakaalam, ito ang tinatawag na secret twin o kakambal ng sikat na Mitsubishi Expander dahil sa alyansa ng dalawang brand. Pero ano nga ba ang pinagkaiba nito at sulit ba itong piliin para sa pamilya? Well, bagamat Expander ang basehan ng body nito, binigyan ito ng Nissan ng sariling muka gamit ang kanilang sikat na B-Motion front grille. Mas disente at hindi masyadong aggressive ang forma nito kumpara sa Expander. Na bagay sa mga daddies o mamis na mas gusto ang malinis at eleganteng dating. Mayroon din itong sapat na 200mm hanggang sa 205mm ground clearance size para sa iwas sayad na biyahe o basang kalsada. Pagpasok naman sa loob, may malaking bonus ka. Ang sikat na Nissan Aircon ay kilala dahil sa may napakalamig na aircon system nito na nagpapakomportable pa ng biyahe mo, na siyang naging trademark na ng brand mula pa man noon. At dahil nga sa kakambal ito ng Expander, ang puso o engine ng Livina ay ang subok at matatag na 1.5 liter 4-cylinder Mavic engine na naglalabas ng 105 horsepower at 141 Nm ng torque. Pero heto ang pinagkaiba sa transmission. Kung ang bagong Expander ay naka-CVT na, ang Nissan Livina automatic variants ay nananatili sa 4-speed automatic transmission at may 5-speed manual ito para sa base variant. Ano ang ibig sabihin nito? Mas simple ang teknolohiya ng 4-speed automatic kaya mas madali rin itong ayusin at i-maintain.
Subok na ang tibay sa mahabang panahon at mas familiar i-drive lalo na ng mga old driver. Pagdating naman sa mga usapang bulsa at gas, sakto lang naman ang konsumo ng Livina dahil sa 4-speed automatic nito, asahan mo na sa masikip na kalsada ng Metro Manila ay maglalaro ito sa 8 hanggang sa 10 km per liter. Pero kapag inilabas mo na ito sa mga expressway tulad ng SLEX o NLEX, doon mo mararamdaman ang tipid dahil kaya nitong umabot ng hanggang 17 km per liter. Naswak na swak pa rin para sa family road trips. At isa pa sa pinakamalakas na bentahe ng Livina ay ang versatile seating. Ang second row at third row seats nito ay pwedeng itupi ng flat folder o pantay na pantay sa sahig, na kapag ginawa mo yan, parang van na ang likod mo. Kasya ang kutsyon, bisikleta o malalaking kahon para sa negosyo. At pagdating naman sa technology, ang mas matataas na variant gaya ng BE at BL ay may malaking 9-inch touchscreen display audio na may Apple CarPlay at Android Auto. Para sa madaling navigation gamit ang Waze, meron din itong loob ng sasakyan na mga USB at 12-volt socket sa bawat row para walang mag-away na pasahero sa low battery cellphone. At syempre pagdating naman sa safety standard, nilagyan ang Livina ng dual SRS airbag, may anti-lock braking system at ISO fixed anchors para sa upuan ng mga bata. Kung kukuha ka ng BE o VL variant, may dagdag ka pang vehicle dynamic control, may traction control na rin at hill start assist, at may kasama pang reverse camera para sa mga pagpapark. At ito na ang bagong presyo nito. Ang 1.5e manual transmission ay nagkakahalaga mula 1,094,000 pesos, habang ang 1.5e automatic transmission ay nagkakahalaga naman ng 1,174,000 pesos. Ang 1.5BE automatic transmission ay nagkakahalaga ng 1,214,000 pesos, samantalang ang top variant nito na 1.5BL automatic transmission ay nagkakahalaga naman ng 1,274,000 pesos. Kung naghanap ka ng pinakaabot kayang 7-seater na reliable, practical at swak sa pamilya, ito na ang pinakahihintay mo. Dahil ang Toyota ay mayroong affordable na 7-seater car na magagamit mo sa kahit saan, maging sa hanap buhay, ang Toyota Avanza. Ang Toyota Avanza ay isang 7-seater MPV na ginawa para sa everyday na biyahe, pang pamilya, pang negosyo at pang long drive. Ang presyo nito sa Pilipinas ay nagsisimula sa humigit kumulang 844,000 hanggang sa 1,071,000 pesos, kaya isa ito sa pinaka-budget friendly na MPV ngayon. Pagdating sa engine at performance nito, sa underhood may dalawang engine option ang Avanza na pagpipilian. Para sa base variant nito, meron itong 1.3 liter engine na kayang maglabas ng around 98 horsepower at 122 Nm ng torque, habang ang top variant nito ay mayroong 1.5 liter engine na may 106 horsepower at 138 Nm ng torque. Mas bagay kung madalas kang puno o long drive o kung plano mong gamitin ito sa matatarik na daan gaya ng Baguio. Available din ito sa manual at CVT automatic transmission na pagpipilian, kaya may choice ka kung gusto mo ng tipid o convenience na paggamit. Pagdating sa fuel efficiency, dyan talaga magkakatalo ang lahat. Dahil mataas ang gasolina ngayon, isa rin ito sa pinakamalakas na selling point ng Avanza, ang pagiging matipid nito kumonsumo. Kaya nitong umabot ng around 18 hanggang sa 20 km per liter sa highway, depende sa driving style mo. Kadalasan naman ang feedback ng ilang owner ay umabot ng 12 to 15 km per liter pagdating sa city na matatraffic. Pagdating sa size at space, hindi ito sobrang laki pero sapat naman para sa pamilya na may 7 miyembro. May haba ito na 4,395mm at lapad na 1,730mm at may wheelbase size na 2,750mm at may seating height nga na 7-seater at may kaunting space sa likuran na lagayan ng ibang mga gamit. Ang maganda dito, maluwag ang loob at foldable ang third row para sa extra cargo na naka-flat lang na talagang nagbibigay ng mas malawak na space kung kinakailangan. Pagdating sa loob, simple pero may pagka-modern na rin itong Avanza ngayon. Nilagyan ito ng 8-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto sa higher variants nito. At naka push start button sa top of the line variant din. Naka digital multi-information display at hindi siya luxury pero kumpleto sa pang-araw-araw na kailangan. Well, pagdating naman sa safety features, hindi rin magpapahuli itong Avanza. Meron itong 2 hanggang sa 6 na airbag sa loob at may anti-lock braking system na suporta sa brake. May kasamang vehicle stability control at hill start assist
at kasama ring reverse camera sa mga higher variants para sa dagdag na proteksyon lalo na kung ikaw ay magpapark sa masisikip na lugar. Pagdating sa driving experience, ang front wheel drive ngayon ng Avanza ay kayang mas stable at mas komportabling i-drive kumpara sa lumang modelo nito. Mas smooth din ang takbo dahil sa bagong platform nitong bagong modelo. Kung pag-uusapan ng advantage nito ay napakarami niyan itong Toyota Avanza. Unang-una, ito na ata ang pinakamura at maaasahang 7-seater sa Pilipinas ngayon. At matipid pa sa gasolina, maluwag at practical na klase na modelo ng Toyota at reliable pa mula sa Japanese brand. Titibay rin ang mga suspensions nito na talaga namang tumatagal. Yung ilang clients nga at owner nitong Toyota Avanza, umaabot ng 3 to 4 years o higit pa bago magpalit ng mga suspensions, depende sa paggamit. Kung kakargahan mo naman ang mabibigat, syempre mas mabilis ang palitan. Pagdating naman sa disadvantage nitong modelo, syempre dahil nga sa mura ito, hindi ito ganun kalakas na parang Innova o Fortuner. Ang makina nito ay parang sa Vios lang, lalo na sa lower variant nito. Pangalawa, basic lang ang interior nito pero goods na rin. Pangatlo, walang advanced safety features tulad ng Toyota Safety Sense Suit pero depende sa paggamit yan at sa pag-iingat sa pagmamaneho. Sa kabuuan ng Toyota Avanza 2025 ay isang simple, practical at budget-friendly na family car. Hindi ito para sa forma o bilis kundi para sa tipid, reliability at everyday use. Kaya naman kung gusto mo magkaroon ngayon ng maaasahang pampamilyang sasakyan na sobrang mura at matipid, isa ito sa may o-offer ko sa iyo na nag-range mula sa estimated price na 844,000 hanggang sa 1,071,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Kung ikakash mo, mas makakamura ka, pero kung hulugan ay medyo mapapamahal ka talaga.